pagkatapos gamitin di umano ni Pastor Kibuloy itong mga bata, ang sinasabi sa kanila ay they are still pure, intact pa rin yung kanilang pagkababae dahil ang nakipagtalik sa kanila ay Espiritu ng Diyos. Sa ginawang pagsuko ni Pastor Apollo Kibuloy sa mga otoridad, marami din naman ang mga kabataan na naglabasan at sinabing ginalaw umano sila ni Pastor. Ito ay ayon sa naging statement ng PNP. Ayon kay Police Colonel Jane Fajardo, ay mga menor de edad umano ang mga lumapit sa kanila upang ireklamo si Kibuloy. Paglalahad ni Fajardo ay hindi lamang umano isa o dalawang beses ang ginawang paggalaw ni Pastor Kibuloy sa mga kabataan. May mga schedule pa din umano ang mga kawawang menor de edad. Sinabi umano sa kanila ng pastor na kapag nagsumbong sila ay hahabulin sila ng Angel of Death na tinatawag ni Kibuloy. Kaya naman dahil na rin sa takot ay nanatiling tikom ang mga bibig ng mga bata. Posible din umanong madawit sa kaso ang mga magulang ng mga kabataan dahil ayon kay Fajardo ay alam umano ng mga ito ang ginagawa ni Kibuloy sa kanilang mga anak. Sila pa nga umano ang mga nag-alay sa kanilang mga anak kay Kibuloy. Sina Pastor Kibuloy po ay hindi ko po nakausap because in-avail po nila yung sunning time po nila. Naglakad-lakad po sila doon sa kanilang compound and possibly medyo siguro napagod si Pastor siguro. Nung dumaan ako doon ay nagpapahinga po yung 5 po. Meron bang security at kay Pastor? Well, none that we know of. Just to see, kailangan siya Yes po, because SOP naman po kapag kami nilalabas po tayong isang arestadong individual, whether si Pastor Kibuloy ito ay hindi, we are really providing security. Just like in the case of other arrested personalities na na-detain po dito sa custodial facility, kapag kami order po ang court na ilabas po sila, there is a security coverage to be provided by the PNP po. Baka po may iba pang nakuha videos yung PNP regarding sa iba pang nagreklamo victims versus Yes po, may mga na-interview na po tayo at nakausap ko mismo yung officer na nakapag-interview po dito sa mga sinasabing naging biktima din sila di umano ni Pastor Kibuloy. As to the details at medyo sensitibo yung mga detalye nga binigay doon at kung kayo siguro yung makakarinig, medyo paano ko ba i-describe doon, medyo horrible is for lack of better word po. Medyo ganun po yung pagkwento sa akin. So, just can imagine a minor being sexually molested by an individual at sinasabi po nila na as early as 12 or 13 years old, they were allegedly sexually molested by Apollo Kibuloy po at and they are being threatened na kapag sila ay i-break nila yung code of secrecy at sabihin nila kanino man yung kanilang naranasan sa kamay po ni Apollo Kibuloy ay i-hunt sila ng Angels of Death. So just can imagine a minor being threatened of death. Hindi lang sila, pati yung mga pamilya nila ang sinasabi doon sa mga bata. And if I may share na talagang ewan ko kung paano ko ba sasabihin ito na ang sinasabi, di umano, again, these are all allegations. Ang nililinaw lang natin, ang sinasabi na pagkatapos gamitin, di umano, ni Pastor Kibuloy itong mga bata, ang sinasabi sa kanila ay they are still pure, intact pa rin yung kanilang pagkababae dahil ang nakipagtalik sa kanila ay Espiritu ng Diyos. So, kayo na po bahala ang ano yan. But nung ako ang kinukwentuhan ay these are all children. So kung ako ay nangilabot, I don't know kung ano yung naramdaman nyo nung ako yun, kung marinig ko yun sa isang bata na sasabihin na tatakutin kapag sinabi at nananatiling intact yung kanilang pagkababae dahil ang sabi ko nga ang nakipagtalik sa kanila ay Espiritu ng Diyos. I don't know how can you describe the ordeal na pinagdaanan nitong mga batang ito. Again, inuulit natin, these are all allegations at natatakot yung mga nakausap natin not only for themselves, hindi lang para sa kanilang buhay,
maging sa pamilya nila because ang panakot nga is yung angels of death. So gusto ko pong kuhanin itong pagkakataon pa na ito para manawagan sa ilan pang mga nabiktima ni Pastor Kibuloy na sinasabing minolestya sila, lalo na yung mga bata na nakaranas ng ilang taon ng pamomolestya. Handa po kayong proteksyonan po ng gobyerno at wag po kayong matakot, sabihin natin yung totoo. Maging dun po sa kanilang mga magulang dahil kung meron man pong dapat magtanggol sa mga batang nabiktima, yung ating pong mga magulang, yung mga magulang po nila. Ang dati raw, hindi raw nakakapagsumbong sa mga alleged victims sa PNP dahil na peace observation. Parang takot daw dati yung mga polis kay Kibuloy ko. Ano po yung reaction po? Siguro napatunayan, particularly ng PNP, kung gaano ka-aggressive yung ginawa nating police operation that led to the arrest of Pastor Kibuloy. Sana ito yung makita nila, yung efforts ng PNP, ng gobyerno, kung paano natin talaga pinuksige na mapasakamay natin sina Pastor Kibuloy at iba pang niyang mga kasamahan. At gaya nga ng sinasabi ko, ini-encourage ko yung iba namin, yung iba pang mga nabiktima na huwag kayong matakot, poproteksyonan kayo ng PNP, poproteksyonan tayo ng ating gobyerno. Quantify na ba natin? Ilan yung more or less? I've seen some names, but I hope you understand na very sensitive. Pero sensitive itong kaso na ito. I cannot even reveal how many yung na-interview, but I've seen some shots. At sabi ko nga, kung ako mismo ay nangingilabot sa mga nakita ko at narinig, I don't know kung isang ordinaryong tao na makakarinig mismo doon sa mga nagsalita, hindi ko alam kung paano nyo tatanggapin po yun. Sorry, I hate to ask, pero yung ngayon, ilang taon na sila, ilang taon na nila sinasabi na nangyari to sa kanila? Hindi ko maibigay yung eksaktong edad. Baka I may be giving too much details na maaaring makapag-identify kung sino itong mga to. Because like sinasabi ko nga, takot yung mga bata. Dahil they are being threatened nga na hahabulin sila ng angels of death. Angels of death, yun ang panakot sa kanila. If they will break the code of secrecy, ay hahabulin nga sila ng angels of death. At hindi lang sila, pati yung kanilang mga mahal sa buhay. So just imagine a 12-year-old kid, 13-year-old child, tatakutin kang ng ganon. I don't know kung paano natatanggap at nagagawa. Yun ang sinasabi na abuser nila. Yung mga puso ko ay nangyari sa cases. Nag-review siya. Paulit-ulit po. Ma'am, yung tinatawag na angels of death, ito ba ay parang bugs na may tuturing o parang ano ba ito? Well, hindi natin alam kung ito bang angels of death ay literally mga sinasabing mga goons nila Kibuloy or just a figurative speech na sinasabi para takutin ang mga bata. So, kasama po yan sa ginagawa po nating investigasyon. Again, you have to understand na very limited yung binibigay naming information because takot yung mga bata, takot yung mga nakausap natin na until now na nagkalakas ng loob. Remember nung sinabi ko na while ongoing yung police operation, may mga lumalapit na and we expect na ngayon na nasa kamay na natin sina Pastor Kibuloy, baka this would somehow is the fear na nakakamdaman ng iba pang nabiktima. So I would like to take this opportunity nga na manawagan. Baka meron pa dyan na nanonood, huwag po kayong matakot. This is the time para i-share nyo sa amin yung inyong naranasan at poproteksyonan nga po kayo ng gobyerno.